Mabilis ka bang labasan? Yung tipong kapapasok pa lang, maya-maya ay kailangan ng hugutin. So may paraan naman dito at libre pa mga madam and sir. No? So if you do like my content, just don't forget to please click like, share, and subscribe sa aking YouTube channel po, my new Facebook page, TikTok, and Instagram. Maraming salamat po. God bless! Hello everyone! So once again, it's me, your nurse, Rami FC, and for today's vlog, ang topic po natin ay premature ejaculation at papaano ba ito solusyonan naturally. So ano bang ibig sabihin ng premature ejac o pre-ejac? So kapag ang similya ng isang lalaki ay lumabas na sa katawan, nag-release na siya ng mas mabilis, ng mas maaga pa sa inaasahan. What? So karamihan sa mga kalalakihan ay nakakaranas po ng tinatawag na premature ejaculation. Gaano karami? 1 sa 3 mga kalalakihan ay nakakaranas nito. So ibig sabihin lamang po, this is very common sexual complaint. Bakit? Kasi nga naman, hindi nag-e-enjoy ang kanilang partner and even po yung lalaking mabilis labasan. Alam niyo po ba na meron 2 klase ng premature ejaculation? Una, yung lifelong at yung pangalawa, yung acquired. Ang lifelong premature ejaculation ay nagaganap mula sa pinakaunang sexual activity mo. Parang may naamoy ako hindi maganda. So, ibig sabihin, mula noon hanggang ngayon ay nakakaranas ka ng mabilis labasan. Sino nakakaranas dyan? So ano naman yung tinatawag na acquired premature ejaculation? Nade-develop po ito sooner, later, habang ikaw ay nakikipagtalik, ay bigla ka na lang nagkakaroon ng biglaang paglabas. Pero dito, mga madam and sir, ay wala siyang problema sa ejaculation. So ano ba yung common cause kung bakit mabilis labasan ng isang lalaki? Anxiety. Yes, yung tipong nakipagtalik ka noon, naka-experience ka ng premature ejaculation, at parang medyo kabado ka na posibleng mangyari ulit kasi medyo napahiya ka na nga eh. Then yung mga relationship issues, yung stress mo. So another cause is pwede rin pong irregular ang inyong hormonal levels. Opo, pwede rin pong magkaroon ng infection or swelling, pamamaga sa inyong prostate or even sa inyong urethra, yung daluyan ng inyong ihi. And take note of this, na ang premature ejaculation din po ay pwedeng namamana. So ano po ba yung dapat gawin? Naturally, yung walang bayad. Okay, so meron tayong tinatawag na behavioral techniques. Okay, isa na dito yung tinatawag na start-stop method. So sino na po ba yung gumawa ng start-stop method? Comment down below po. Kumusta naman? Effective ba? So paano po ba gamitin itong tinatawag na start-stop method? So kailangan ng isang lalaki ay ma-stimulate, ma-arouse, and then once erected, matigas na ang kanyang ari, at alam mong lalabas na, malapit nang lumabas, okay? Pigilan mo. Hindi mo yan hahawakan, okay? So, dapat hindi makalabas ang similya nyo. So, after that, hindi ka pong lumabas ng bahay ninyo, kailangan mong ma-divert ang iyong nararamdaman, okay? Punta ka dyan kung anong gawin mo dapat. And then, balik ka ulit. Balik ka ulit po sa inyong kwarto at that's the time na i-stimulate mo po ulit ang inyong sarili para yan ay tumigas at pigilan mo po ulit. So, para saan ba tong method na to? Ito po yung method para matulungan po kayong matrain ang inyong katawan. Ang concept nitong behavioral technique na ito ay matrain ang inyong katawan to delay your ejaculation nang hindi ka kagad labasan. So, ilang beses po dapat ba ito gawin? 1, 2, 3, at ika-4 na beses po ay that's the time na pwede na kayong mag-release ng inyong similya. So, ibig sabihin, sa una, pangalawa, pangatlo ay pipigilan ninyo. Opo. And then, ika-4th time, yun lang. Pwede na. Pwede nyo nang ilabas. Number 2, pwede muna kayong mag-self-masturbate bago po kayo makipagtalik. Dito po kasi nalilesen yung sensation lahat. Kumbaga sa Tagalog, yung gigil mo napunta na sa unang masturbate ninyo. So yung pangalawa, decrease na po yung sensation, especially sa inyong glans penis o yung sa ulo ng ari. So kasi once po kayo ay nag-release ng inyong similya sa unang pagkakataon,
using your thumb and sa fourth finger, i-squeeze nyo po. Konti lang, hindi naman gigil na gigil. Para malesen lamang po yung tinatawag na sensation. So sa pangalawang pagkakataon na kayo po ay ma-arouse, tumaas ang inyong level ng inyong arousal, mapapansin nyo po, decrease na ito. So, this would be the end of my vlog. Thank you so much for watching and hopefully na nag-enjoy kayo sa ating topic for today. So, comment down below kung may requested vlog pa po kayo. Maraming salamat po. God bless!